anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim na lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo'y Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Isang magandang gabi po sa inyo mga kapatid.
Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ang mamumuno po ng ating pagdiriwang ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo na po ang lahat. We offer this holy sacrifice of the Mass for the soul of Romulo Senior and for the healing of Carlos Awonso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ang Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanyang Espiritu Santo at sinabi mo, ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo, ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo
sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Si Jesus na tumanggap ng binyag sa Ilog Jordan, ang katuparan ng propesiya ukol sa lingkod ng Diyos na isusugo para iligtas ang kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamagitan mo ay gagawa ko ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila't marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Numuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ipinapaliwanag ni Pedro sa paganong si Cornelio at sa sambahayan nito na ang pagliligtas ng Diyos ay kapwalaan sa mga Hudyo at mga pagano sa pamamagitan ni Jesus. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong nga ang araw na iyon nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila, niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa kapakikipagsundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya Panginoon ng lahat. Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea, nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang.
sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin ninyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. At ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nanalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanyang Espiritu Santo sa anyong kalapate. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Sino ditong nakakaalala kung kailan sila bininyagan? Pakitaas yung kamay ng nakaalala. Isa lang, isa, dalawa, no? Isa, dalawa, tatlo, no? Tatlo lang ang nakakaalala. Kasi ako hindi ko rin maalala. Ibig sabihin, nung kayo'y binyagan, no? Katulad sa ating ebanghelyo, bumukas ang langit. At nung kayo'y binyagan or bininyagan, natanggal ang inyong manang kasalanan. At inuwi kayo ng inyong nanay at tatay na may dalang-dala na munting isang anghel sa kanilang pag-uwi sa bahay. Sapagkat ang bata kapag natanggal na ang manang kasalanan, siya po'y wala ng kasalanan. Kaya po, no, magpasalamat kayo sa pari na nagbinyag sa inyo. Dahil sa kanila, natanggal ang inyong manang kasalanan. Ako, nagpapasalamat din ako sa paring nagbinyag sa akin. Ganun na lamang kaimportante ang mga kaparian. Kahit ako ay pari, mataas ang tingin ko sa isang pari. Kahit kilalang kilala ko pa yan, kahit kaklase ko pa yan, kahit kasama ko pa yan, respeto pa rin
ako sa Kanya kahit pari ako. Bakit? Dahil siya ay pari. Siya ay inanoint, no? Sa pamamagitan ng ordinasyon. Ang kanyang kamay ay pinahira ng langis upang maging banal at karapat-dapat sa mga sakramento. Kaya po sabi ni Saint John Mary Vianney, kapag may pari at anghel, luluhod muna siya sa pari bago sa anghel. Ganun na lamang kaimportante ang pari. Kaya po mga kapatid, ang pari po ay ipanalangin palagi natin. Sapagkat kapag walang mga kaparian, no, saan tayo pupunta sa tuwing tayo'y nalulugmok sa kasalanan at gusto nating humingi ng kapatawaran? Kaya po ganun na lamang po sila. Kaya minsan intindihin din natin, may paring masusungit, may paring hindi pwedeng lapitan, may paring mahirap pakisamahan, sapagkat ang kanilang problema or baka napapagod na sila sa dami-dami nilang trabaho sa buong araw. Ilan ang tao sa Tondo? Yung sakop lang ng ating parokya. Ilan? Ilan? 100,000? Oh, 100,000 sa isang pari. Ang 10 dyan magpabinyag. Ang 10 dyan, no? Mamamatay ang pari. Kapag lahat, no, ay nangangailangan ng pari. Ibig sabihin kung lahat ay magpapaschedule, lahat magko-confess, lahat magpapabless, lahat magpapamisa, lahat magpapalibing, lahat magpapabinyag, mamamatay muna ang pari bago kayo lahat maserbisyuhan ng pari. At ganun kaimportante ang pari. Napapansin ninyo, sa tuwing tayo'y nagkakasala, pinupuntahan pa natin doon minsan sa Quiapo sapagkat doon, no, maraming pari nagpapakonfess. Pinipilahan ang pari. At after that, no, doon ibibigay natin ang ating mga kasalanan. Magko-confess tayo. Lahat-lahat, no, minsan, no, nagiging marites na ang pari. Bakit? Sa chismosang nagko-confess. Sino yan? Napapansin ninyo? Sa tuwing kayo'y magko-confess, Father, nagalit ako sa asawa ko. Sabi ng pare, okay. Dahil Father, ang asawa ko, nag-inom na ganito, na ganyan. Nag-away kami dahil kwentuhan na ng chismis ang pare. Pwede bang sabihin nyo na lang, Father, nagkasala ako sa asawa ko, nag-away kami. Tapos, Father, nagsinungaling ako. Tapos, nagnakaw ako. Alam nyo kung bakit tumatagal? Dahil nagkikwento pa kayo. At hindi naman pwede namin sabihin, tama na. No? Sapagkat, no, kapag sabihin namin, kami naman ang masama. Sasabihin yung paring iyan ay masungit. No? Hindi nila tinitignan ang haba-haba ng naglilinya kahit saan pa yan nanggaling, no? At saka makipagpila mag-confess. Mga kapatid ko po kay Kristo, dahil sa pare, kayo ay nabinyagan. Ako ay nabinyagan. Ganon na lamang dito sa ating ebanghelyo, no? Kung napapansin ninyo, at kung pag-isipan natin ng malalim, ang baptism, ang pagbibinyag upang matanggal ang manang kasalanan. Teka lang, manang kasalanan. Si Juan nagbinyag kay Jesus. Ibig ba sabihin, si Jesus ay may kasalanan? May kasalanan? Wala. Wala. Si Jesus ay Diyos, kaya ang tubig ay nagiging banal. Pero sa ating baptism, sa ating binyag, tayo ang pinabanal ng tubig. Di ba? Nagets? Si Jesus ang bininyagan,
No? Nilinisan niya ang tubig. Pero nung tayo'y bininyagan, nilinisan tayo ng tubig. Kaya po naligo kayo, di po ba? Pagpunta nyo dito, bakit kayo naligo? Upang matanggal ang libag. No? Libag. Can you imagine? Yung katabi nyo ngayon, 3 years hindi naliligo. 1 year hindi naliligo. Do you think tatabi ka dyan? Hindi, di ba? Kahit asawa mo pa siguro, no? Sabihin mo muna, fasting muna tayo outside the Colombo ka. Kasi hindi ka pa naligo. Mabaho, di po ba? Ganon din po. After ng baptism or binyag, ang bata ay malilinis sa kanyang manang kasalanan. Pero hindi naman ibig sabihin ng batang iyan, after ng binyag, hindi na siya lalaki. Katulad ko. Lalaki yung bata, no? Lalaki yan. At sa paglaki niya, magkakasala siya muli. Di ba? Kaya kailangan anong sakramento? Kumpisal. Kaya po, palagi kong tinatanong, kailan ang last nyo na confession? Kailan? Last year. According sa ating pananampalataya, no, sa commandment of the church, to confess our sins at least once a year. Kasi kung naliligo kayo every day, dahil oras-oras, nadadagdagan yung libag ninyo dahil sa alikabok, napapawisan kayo, no? Dahil minsan nagluluto kayo, ang amoy ng sibuyas, bumbay, kumakapit sa inyong katawan, kaya naliligo kayo upang sa ganon ay magiging malinis kayo. Ganon din ang pagkakasala. Araw-araw nagkakasala tayo. Iba't ibang uri ng pagkakasala ang ating nagagawa. Chismis, pagmumura, kapag may nagugutom, nangangailangan, hindi natin pinapansin, hindi tayo tumutulong, no? Nag-iisip tayo na masama sa ating kapwa at kung ano-ano pang ginagawa natin. Kaya po, napakainam na sa tuwing magkakasala tayo'y lalapit sa confessional box. Doon, sasabihin natin sa pare ang lahat-lahat nating mga kasalanan. Di po ba pagpasok natin sa confessional box, ang dilim-dilim, ang bigat-bigat. Pero after na tayo umiyak doon, after na nating isabi sa pare, lalabas tayo, magaan ang pakiramdam at paglabas, maliwanag. No? Kaya ganun na lamang kaimportante ang pare sa ating buhay. Kahit ako pare, nangangailangan din ako ng pare. At always pray, no? Sa mga kaparian, na sana sila ay magserbisyo, hindi dapat sila ang serbisyuhan. Yan, kami po ay mga aliping sa gigilid. Kayo ang boss ko. Lagi niyong tandaan yan, no? Kay sino ba yan? Kay Pinoy, no? Kayo ang boss ko. Kung wala kayo, wala kami, no? Kaya dapat ipanalangin natin sila. At dito sa ating ebanghelyo, no? Nung bininyagan si Jesus, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. At ang sabi ng Ama, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Nung kayo ay bininyagan, kinalulugdan kayo ng Diyos Ama at bumaba ang Espiritu Santo. Kaya po, no, lagi niyong tandaan, sa bawat sakramento, hindi mawawala ang tinatawag Trinitarian form. Nung kayo'y bininyagan, ano sabi ng pare, no? Juan, ika'y binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Yan ang sabi. No? Hindi kayo sinabi, no? Juan, ikay pinapaliguan ko kasi ang baho mo na. Hindi, no? Trinitarian. Always remember matter and form. Ano yung matter? Yung tubig, no? Hindi kayo bininyagan ng Sprite or Coke, tubig, no? Upang sa ganun, kayo ay magiging malinis. Kahit na dyan sa confessional box, anong sabi ng pare? I absolve you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kahit sa misa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Trinitarian form. Sa ganon ay sumaatin ang Panginoon. Kaya po lagi ninyong i-treasure ang inyong kaarawan kung kailan binuksan ang langit para sa inyo nung kayo'y binyagan. Please all stand. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pagbibinyag kay Jesus. Ibinunyag mo, Ama, na siya'y tunay mong anak at lubos na kinalulugdan. Isinasamo namin ngayon ang aming mga kahilingan habang kami nananalig sa iyong mapagkalingang mga kamay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal. Kami ngayoy dumadalangin at sa bawat katanungan ng ating isusagot, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Taimtim nawang igawad ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang sakramento ng binyag ng mga tapat na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging totoo nawa sa kanila mga pangako at paggawa ang mga namumuno sa aming bayan upang mapagsilbihan nilang lubos ang aming pamayanan, lalong-lalo na yaong mga lubos na naapektuhan ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga magulang at mga nakatatanda ang kanilang tungkuling gabayan ang mga kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging buhay mong tanda kami sa bawat isa upang maakay namin tungo sa iyo, Ama, ang mga hindi pa nananampalataya sa pag-ibig at liwanag na hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na ipinangako mo sa amin, O Diyos, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat sa iyong kalooban. Sa bisa ng aming pagbibinyag sa tubig at espiritu, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin. Sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob, nawaring kalapating tagapagtaguyod. Tinanghal siyang Mesiyas, namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay, itatampo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana.
Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, nakabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po nga. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Hinihiling namin kami at diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace be with Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesu panis pide donum Patris, Jesu uns pide fons ite aquae, cibus et totus noster, cibus et totus noster, Adomus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang nirakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng duka. Jesu panis pide donum Patris, Jesu uns pide fons ite aquae, cibus et totus noster, cibus et totus noster, initidere, Adomus Dei.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Romulo Sr., pag-ukulan natin siya ng huling pamamaalam, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggang kapayapaan, kailan may pagkamti ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo si Romulo Sr. na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig. Patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw. Mapasapiling kanawa ng puong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa paraiso magkikita muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay
Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.